Oh my God, ano nangyari dito sa pond natin? Sobrang disaster. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. Today mag-water change tayo dito sa ating pond. Ito yung ating temporary pond, hindi ko pa rin nalilipat yung aking mga koi. Dito sa ginagawang goldfish box, saka ko na yun ipapakita really soon. Pero ang nangyari dito is merong dalawang paso na nalaglag dun sa aking maliit na box na yan. And ang nangyari, yung lupa dun sa paso ay kumalat dito sa ating pond. So ngayon, i-drain ko yung water. Lilinisin ko pati yung ating filtration. Tingnan nyo, nagbara siguro yung lupa dun kaya hindi na dumadalo yung tubig. Merong some sort of, ewan ko, caterpillar ata ang dumapo sa ating Pennyworth filter. Ayan, naubos nila yung filter. I have yet to find kung nasan yung caterpillar na yun. Pero ito yung priority natin. Marami tong duckweed ngayon kasi nilagyan ko siya ng duckweed kani-kanina lang. Pero yun nga, dahil nga sobrang nababother ako, gusto ko talaga siyang i-water change. So tanggalin natin yung tubig na yan. Nag-prepare lang ako ng planggana, nilipat ko yung goldfish na iba and for the inspection ng ating mga aso. Pressure washer ko yung ating pump, tapos nilinis ko yung filtration. Ayan. Nilipat ko rin yung isang koi and habang ginagawa ko to, ito na. Ayun, nakita nyo, tumalon. Sa mga oras na to, wala na akong pake kung madudulas ba ako o mamamatay ako dun sa pond, pero kailangan ko sagipin yung aking isda. Malumot yung aking pond and muntika na talaga ako madulas and masubsob dun sa sahig pagligtas lang ng koi na yun. After that, balik linis na tayo ulit dito sa ating pond. Grabing paglilipat ng isda to, nadali pa ako. Hindi talaga ako nagme-maintenance lang, hindi ako nadadali. Lagi na lang po. So ngayon may tumutunog na bumbero, sana hindi malapit sa amin yung sunog. Pero ito, nagbago na naman yung isip ko and naisip ko na dito na lang ilagay sa drip plant box yung mga goldfish and yung mga kokoy temporarily. Since natunaw na rin naman yung mga halaman ko dito kasi nung ginagawa ko yung goldfish box natin, next time na lang papakita. Siyempre kailangan abangan nyo yung last project natin yan for 2023. Ang nangyari kasi ay tinanggal ko itong filter na to. So nung tinanggal ko yung filter na to is siyempre naging stagnant yung water dito kasi hindi naman ako makakagawa dun sa tatlong chambers nang nakapatong yan. So ang nangyari, yun nga, nag-stagnant yung water. Tapos, nag-green water siya ng malala. So, yung sunlight hindi nagpa-pass through dahil nga solid green water siya dun sa aking mga plant containers. So, hindi talaga naaarawan yung mga halaman. Well, ngayon, naisipan ko na dito na lang ilagay yung mga goldfish and yung mga koi since mas malaking area to, mas mapapalalim natin yung tubig. And yung mga natitira kong mga halaman, doon ko na lang ilalagay sa ating temporary pond para mas maarawan sila doon. So, ngayon, pinupuno ko na ng tubig itong ating drip plant box. Hindi to mapupuno ng isang buong gabi lang dahil sobrang daming tubig ang kailangan nito. So, kapag medyo umangat-angat na yung tubig, isa-isa nating ililipat dito yung koi, yung mga goldfish, and ayan, dito muna sila maninirahan sa ating drip plant box. Ngayon medyo mataas na ulit yung tubig, binuksan ko na rin yung filtration dito, so tama lang yan para dun sa mga goldfish and sa mga koi. Hindi ko na nalinis yung ilalim, again, hindi naman sila magsistay dyan. Before the year ends, ay lilipat din sila sa ating goldfish box, so ngayon, isa-isa ko nang ililipat yung mga goldfish dito para makapag-settle in na sila. Kayo ba, ano ba yung mga buwis buhay experiences nyo sa inyong mga isda? Let me know on the comment section yung pinakapasabog tatag natin sa part 2.